God is light. Maraming teksto na pwede nating buksan para patunayan na ang Diyos ay ipinapakilala na para bang ilaw. In 1 John, tinawag siyang light. In Him there is no darkness at all. Tinawag din siya ni James na the Father of lights. And also, sabi ni Timothy, He dwells in light. So kung ganun, hindi applicable dito yung to see is to believe. Lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya. Dahil dito sa salmista, pinapakita dito na sinuot ng Diyos ang liwanag para ipakita ang kanyang kaluwalhatian. And that is enough for us na malaman natin na siya ay nag-i-exist dahil yung light is a description. Sabi dito, hindi natin pwedeng makita ang Diyos. Subalit gumamit siya ng isang bagay na kanyang nilikha, ang liwanag. Tandaan nyo, di ba? Na unang-unang day one, ano yung nilikha ng Panginoon? Let there be light. Actually, yun ang unang-una. So ito yung ginamit niyang damit, as with a garment. Kung paano daw tayo mga tao ay nakikilala tayo sa ating kasuotan, bihis, sabi dito ng salmista, yun ang pinakita ng Panginoon, yung kanyang light. Karangalan at kamahalan ng kasuotan mo, na siyang bumabalot na liwanag na parang iyong bihisan. So mga kapatid, mga kaibigan, gusto mo bang makita ang Diyos? Enough. The light that He created is enough to prove that He exists. At lalo na, hindi tayo makakita sa dilim. Pero dito, pinakita ng Diyos kahit kay Moses na yung liwanag niya, kayang-kaya tayong bulagin sa liwanag, di ba? Hindi rin tayo makakita. Bakit? Hindi talaga niya ipinapakita yung kanyang sarili kung hindi yung kanyang kaluwalhatian through the light. So that is our immortal, the invisible God na ating sinasamba. And what does it teach us this morning? Na tayo bilang mga kanyang nilikha, ito yung mensahe ng Ebanghelyo sa atin, lalo na sa aming mga kaibigan, sa mga tumutunghay sa live stream. That God is light, ibig sabihin nun, siya ang pinagmumula ng lahat ng kaalaman, kabanalan, at kagalahan ng tao. Ito yung taliwas, kabaligtaran ng kadiliman, na kung saan ito yung kamangmangan, ito yung imperfection, ito yung kasalanan, ito yung misery na meron ng isang tao. Kaya nga, ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ang maliwanag na Ebanghelyo na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay pumarito bilang ilaw. I am the light of the world. Siya yung nagbigay ng liwanag sa lahat upang ang ating mga kadiliman, ang ating mga kasalanan ay di lamang mahayag kung hindi ito ay magawan ng solusyon. At ginawa na niya ang solusyon sa atin. Ang nag-iisang ilaw, ang Panginoong Jesus, ang siyang naging handog, pambayad sa ating mga sala. So, ngayon, to see is to believe, it's not applicable sa atin. Dahil maliwanag sa kanyang ginawa, in both creation and in salvation, tayo ay may dahilan magpuri ngayon, mga kapatid. Ay po yung magkaroon ng katahimikan as we reflect on this, and as we come to God in worship, let us bear in mind that God is light, and in Him is no darkness at all. Sama-sama nating itaas ang ating Diyos na siyang naglikha sa atin, siyang nagpakita ng kanyang kagila-gilalas na liwanag sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Let us sing, immortal, invisible, the only wise God. Tayo po tumayo. Ancient
praise we would render, O help us to see. Tayo po yung manalangin. O Diyos, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay naninikluhod at nagpapakumbaba sa iyong kabanal-banalang harap. Kinikilala na ang aming limitadong pag-iisip, aming limitadong kaalaman ay hindi sapat na alamin, maunawaan ang iyong kaluwalhatian. Na maging ang liwanag na kaya kaming bulagin ay hindi pa rin namin kayang unawain. Ngunit sapat na to para ipakita sa amin, O Diyos, na ito ang iyong kabihisan, ito ang iyong kaluwalhatian na pinakita sa amin. Hindi namin kailangang magduda, hindi namin kailangang mag-alinlangan sa paglapit sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na nahahayag sa iyong nilikha. Sa aming mga buhay ay patunay na may naglikha sa amin, nagbibigay buhay hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw din naman ang Diyos na pumarito sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat sa Ebanghelyo ng aming Panginoon Jesus. Dahil dito ay nabuksan ang aming isipan, ang aming kaluluwa, ang aming puso't isipan. At kami ay nakatamo ng kapatawaran sa aming mga sala. Maraming salamat sa kanyang sakripisyo na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil dyan, kami ngayong umaga ay may kakayahan na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, Panginoon. Tulungan mo kami, minsan pa, sa pamamagitan ng iyong Espiritu na kami ay sumamba sa iyo ayon sa Espiritu at katotohanan. Samahan mo kami ng iyong presensya upang ang pagtitipon na to ay maging makabuluhan sa aming pong kalagitnaan. At hayaan mo ang iyong mga salita, ang iyong Espiritu ay kumilos para kami ay tulungan na maunawaan ang iyong salita. Oh, help us to see your splendor and your beauty sa aming pong pananambahan. Tunay na hindi kami maaaring lumapit sa iyo sa aming kalagayan, kundi salamat dahil ang Panginoong Hesus ang aming katwiran. Siya ang nagbihis sa amin ito, Panginoon. Samahan mo kami ngayon na sa lahat ng aming gagawin, kami man ay aawit, sana'y maunawaan namin ang bawat titik ng mga himno, ang mga babasahin naming mga salita mo ay tunay na maging seryoso kami, na unawain ito, buksan mo ang aming mga mata, at sa oras na kami ay nakikinig na ng pangangaral ng iyong salita na dadali ng aming pastor mamaya, buksan mo po ang aming pag-unawa, ang aming spiritual na mata, sana'y makakita ng iyong mga katotohanan, at ito ay maging pagkain at kalakasan ng aming kaluluwa. Salamat, O Diyos, sa araw na ito ng pagsamba. Salamat muli sa iyong katapatan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay maaari na pong magsiupo. Let us sing another hymn to praise our God. We will sing a modern song entitled, His Robes for Mine. Let me explain lang itong hymno na to. It's a modern hymn na we call it contemporary. Dito ipinapakita na tayo ay hindi makalapit sa ating Panginoon dahil taglay natin ang mga kasalanan na para bang maruming basahan sa harap ng Diyos. Subalit ito ang ating Panginoon Hesus, siya ay humalili sa atin bilang ating kapalit. Ang ating mga karumihan ay pinalitan niya ng kanyang katwiran. Pinapansin din ng kanta nito na si Jesus ang tumupad ng kautusan para sa atin. Ang mga utos niya na hindi natin kayang gawin, tinupad niya para sa atin. So that tayo ay magkaroon ng malinis na record of obedience na kung saan it was credited to our account. Hindi sa atin, subalit na-credit sa ating account. Sa pangatlong stanza, pinapaliwanag naman doon yung kanta nito na galit ang Diyos sa kasalanan. There is His righteous wrath is against sin. At walang pwedeng magbayad nun, walang pwedeng sumalo nun, kundi ang ating Panginoon Hesus. Kaya nga, sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya yung penalty, yung kabayaran na dapat ay para sa atin. And then, habang kinakanta natin yung chorus ito, ipinapaliwanag naman niya yung paghanga ng isang niligtas ng Panginoon. He marveled at the cross. Dahil napaka-misteryoso. Paanong ang isang ama ay kinalimutan, he forsake his son para ibayad sa kasalanan ng mga kaaway niya.
This is the dramatic sacrifice that leaves the believer with a life that no longer belongs to him, but to Christ alone. Let us again sing His robes for mine. His robes for mine, oh wonderful exchange. Clothed in my sin, Christ suffered neath God's rage. Draped in His righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place He died. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, what cause have I for dread? God's daunting law, Christ mastered in my stead. Faultless I stand, with righteous works not mine, saved by my Lord's vicarious death and life. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own. My praise, my all, shall be for Christ alone. His robes for mine, God's justice is appeased. Jesus is crushed, and thus the Father's pleased. Christ drank God's wrath on sin, then cried, "'Tis done." Sin's wage is paid, propitiation won. I cling to Christ and marvel at the cause. Jesus forsaken, God estranged
ang buhay na binili niya ay para lamang kay Kristo. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dumako sa regular scripture reading. Let me call Brother Ian para pangunahan tayo. Hihiling ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng ating scripture reading. Buksan po natin ang mga sariling nating mga Biblia sa Mateo or Matthew 24 verse 32. Para naman po sa aming mga sumasubaybay sa aming live streaming, makikita nyo po sa aming screen ang Mateo 24 verse 32. Kaya pag-aralan nyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga, kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam nyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kayo kapag nakita nyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam nyong siya malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni isa ang anak, kundi ang ama lamang. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw ang darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi, darating ang magnanakaw. Magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na pangisawaan ng kanyang sambahayanan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa tamang panahon? Mapalad ang alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon, ay mararatnan siyang gayon ang kanyang ginawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung ang masamang aliping iyon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at pinasimulan niyang bugbugin ng mga kapwa niya alipin, at nakisalo at nakipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya nalalaman. Last verse 51, at siya'y pagpuputol-putulin at ilalagay na kasama ng mga mapagkunwari, kung saan ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Hari na po tayo umupo. Maraming salamat, Brother Ian. Bilang paraan din ng pagsamba, darako naman po tayo sa ating mga pagbibigay kaloob. Tawagin po natin ang mga ushers para alalayan tayo sa pagkalap nito. At sa amin pong mga
masugid na tumutunghay sa aming live stream sa Facebook. Maaari din po kayong magbigay through our bank account sa mga kaluluwa, mga tao na maaring hinihipo kayo ng Diyos na magbigay sa ministeryong ito. Maraming salamat po. Pasalamatan po natin ang mga pagkaloob na to. O aming Diyos na siyang banal at matuwid, salamat din Ama na Ikaw ay Diyos na mabiyaya at mabuti sa amin sa araw-araw naming buhay. Salamat na kami ay patuloy na may lakas, hininga at buhay na galing sa iyo, maging ang mga talento at kaloob kinikilala po namin na galing sa inyo. Even those opportunities for us to earn, to have a livelihood, alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay nagmumula sa inyo. Kaya bilang paraan ng aming pagsamba, ay kami po ay nagbabalik kaloob sa inyo na inaalala ang iyong katapatan at kabutihan sa amin. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito, alam namin na wala kayong pangangailangan kung hindi kami, Panginoon. Subalit bilang act of worship and recognition of your goodness sa amin, binabalik po namin ito sa panalangin na ito ay magamit sa lalong ikalalawak ng iyong kaharian dito habang kami, Panginoon, ay ginagamit mo sa lugar na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Let me read yung sermon text na siyang pagbabasihan ng pagtuturo ng ating pastor in a while. Taken from Hebrews chapter 1. Babasahin po natin. Samahan niyo po ko sa inyong mga salin yung verse 1 to 3 ng unang chapter ng Hebreo. In Filipino, ito po yung makikita natin. Nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit, sa mga huling araw na ito'y nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Nasa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kapamahalaan sa kaitaasan. Gusto po magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At bago natin tawagin si Pastor para sa congregational prayer, ang kalahatang panalangin at sa pangangaral, tayo po ay umawit muli in hymn number 256, Trinity Hymnal 256. Isang hymn na familiar tayong lahat, Break Thou the Bread of Life. Ang Break Thou the Bread of Life, contrary sa ating kaalaman, mamayang hapon, by the way, mga TNC members, meron po tayong observance of the Lord's table. So ito po yun. And we will break the bread and drink the cup. Pero itong kanta na to, even ako, sa mahabang panahon, I was made to believe that it is a communion hymn. Until I found out na ito po ang ibig sabihin ng hymn na to. So that we appreciate the hymn itself. Break Thou the Bread of Life was not written as a communion hymn, but rather as a study anthem to encourage deeper Bible study. It was written in 1877 by Mary Artemisia Lathbury. The hymn was designed to challenge Christians who engaged in a superficial reading of Scripture. Sabihin, nagbabasa lang sila ng salita, pero hindi nila inuunawa, hindi nila inaaral, hindi nila sinasa loob or inagbubulay-bulayan. So sinulat niya itong hymn na to para i-encourage ang mga mananampalataya. Merong mananampalataya na hindi nila siniseryoso ang salita ng Diyos, urging them to look beyond the sacred page to find the living Christ, the living Word. So kaya aawitin natin ito bago tayo makinig ng salita ng Panginoon so that tayo rin naman, kagaya ng paalala ni Mary Lathbury noong 1877,
is we should look beyond the sacred page. Kanina, nandyan sa screen, no, yung mga salita ng Panginoon. But have we really understand yung mga meaning ng mga binasa natin? So ngayon, break thou the bread of life. Let us prayerfully sing this hymn na i-apply natin sa ating mga sarili. Break thou the bread of life, dear Lord, to me. As thou didst break the loaves beside the sea, beyond the sacred page, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, O living word. Bless thou the truth, dear Lord, to me, as thou didst bless the bread by Galilee. Then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Thou art the bread of life, O Lord, to me. Thy holy word, the truth that saveth me. Give me to eat and live with thee above. Teach me to love thy truth, for thou art love. Oh, send thy Spirit, Lord, now unto me, that he may touch my eyes and make me see. Show me the truth concealed within thy word, and in thy book revealed I see the Lord. Amen. So now, nakita na natin, no, na ang pinapaksa doon ay hindi yung kinapay na literal na pagkain. So ang pinag-uusapan doon ay spiritual na bagay. Kaya nga, ang kanta na yon na Break Thou the Bread of Life is about our attitude towards the Word of God at kung ano yung kalagayan natin. At sa aming mga kaibigan na wala pang ugnayan sa Diyos, maliwanag doon na meron dong fetters, meron dong tanikala, at meron dong sinasabing kapayapaan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, sigurado na sinasabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay nasa tanikala ng kasalanan. At wala kang tunay na kapayapaan. Gaano mo man sabihin na payapa ang buhay mo. Dahil sa pamamagitan lang din ng salita ng Panginoon, kayang buksan ng Panginoon ang iyong isip, ang iyong puso. At kalaga ng tanikala na to na siyang kasalanan na kailangan mong itakwil sa buhay mo. So, nawa sa araw na to, mapagpala tayo sa pakinig ng salita ng Panginoon. Tawagin na po natin si Pastor sa pangkalatang panalangin at sa mensahe. Salamat, Deacon Joe, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga sa ating lahat at I would like also to acknowledge again our second-timer visitor, no? Yung pong mga friends ng Valencia family. Welcome po sa pagdalo. I believe last Sunday po ay narito kayo, wala ako. Yan, so, it's nice meeting you po again. And also, we would like to pray for our activity this coming Friday and Saturday. And also, this afternoon sa ating pong communion service, huliman at subalit magaling na ihahabol pa rin. So mamaya po ay ipapalabas ni Brother Mark yung
audio-video presentation na dapat ay last Sunday. So mamaya po, during our communion service, we will make some a portion of it para makita po natin yung, dahil nagkasakit din po si Brother Mark last week. Hindi po ako nagkasakit, mukha lang po ako nagkasakit. Nagbantay po na may sakit. So tayo po'y dumako sa ating pangkalatang panalangin. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan sa nagdaang isang linggo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang may akda ng buhay at ikaw ang patuloy na nagagawad na ito. Ikaw rin, Panginoon, ang magtutustos at magduduktong ng buhay na patuloy naming tinatamasa. You are the author of life. We also thank you for another year that you are going to give to our Sister Aya, that is this week. She'll be celebrating another milestone sa kanyang buhay. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang ministeryo, pagiging isang ina at asawa, at sa kanyang gawain ng kanyang mga kamay. Samahan po siya, O Diyos, at maging masaya sa kanyang kaarawan. Ganon din, Panginoong Diyos, itinataas din po namin sa iyo ang pagpapatuloy ng iglesia sa aming pagtungtong sa unang linggo as we face the 46th year sa amin bilang isang iglesia. Salamat po sa nagdaang pagdiriwang ng iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa mga kapatid na iyong kinasangkapan, ang aming kapatirang iglesia, ang pangunguna ni Pastor Rodel Lasco at ang kanyang mga kasamahan, maging ang pagkakaisa at pagtutulong-tulong ng mga kapatiran para patuloy po naming itaguyod ang iyong gawain na nasimulan 45th year ago. Ganon din, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang aktibidades ng aming mga young professionals this week sa pangunguna ni Brother Neil. Ingatan mo po at patuloy na bigyan ng karunungan sa mga preparation na natitira, O Diyos. Tinataas po namin sa iyo ang mga campers, tinataas namin sa iyo si Pastor Reggie Dutabali sa kanyang pagbibigay 2 mensahe para sa paghamon sa mga campers namin na dadalo. Salamat po sa substantial number na nag-gather namin, and we are praying for a favorable weather for June 12 and June 13. Ganon din, Panginoong Diyos, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming bansa sa gitna ng kaguluhan sa larangan ng aming politika, mga nakalulungkot at mga very disappointing na mga liderato at pangunguna sa aming bansa na nakikita namin ang mga kanya-kanyang vested interests regarding sa kanilang mga ginagawang mga panukal at desisyon. Gaya ng sinasabi sa Psalms 46 verse 3, we ought not to put our trust in princes, in kings, for in them there is no salvation, but only in our Lord Jesus Christ. Na sa aming pag-aaral, sa aming mga inawit, at ngayon sa pinakatugatog ng aming pagsamba, na ang iyong salita ay may papahayag sa aming kalagitnaan at aming makikita at maitatanghal si Kristo sa aming kalagitnaan. Ang kanyang ginawa at kung sino siya, at ang marapat na papuri at pagsamba ay igawad sa Kanya. Samahan mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa umagang ito, sa pagpapaliwanag at sa paghahayag ng iyong katotohanan. Na nawa ito ay patuloy na magbigay tibay sa mga kapatiran na nanlulupaypay at mapatibay sa kanilang pananampalataya. At sa mga kaluluwang naghahanap at nagkangailangan ng kaligtasan, walang ibang tanging kaligtasan liban lamang sa aming Panginoong Kristo. Nawa ang iyong salita, O Diyos, ay tunay na maging pagkain namin gaya ng aming inawit, pagkain ng aming kaluluwa. Malulhati ka nawa, O Diyos, sa umagang ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. April 12, 1961, isa pong cosmonaut na nagngangalang si Yuri Gagarin. He is the first cosmonaut na nakapunta po sa space. At ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "The earth is blue and beautiful, magnificent and amazing. But I look upon God and I didn't see Him." Those famous tagline ay, yun po ang isang tagline na naging popular. At ito po ang isinulong ng mga tinatawag ng mga atheists and
agnostic regarding sa patungkol sa uspeto ng usapin ng pagkakaroon ng Diyos. Kung titingnan po natin at hahanapin mo talaga ang Diyos sa kalawakan, hindi mo makikita ang Diyos. Kung titingnan mo sa siyensya na wala kang lubos na pang-unawa para ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pangkalahatang kapahayagan, hindi mo makikita ang Diyos. Sapagkat ang tanging magbibigay sa iyo ng kaalaman, knowledge, and information about God is no other than His Word, ang salita ng Diyos. Kaya kung titingnan mo ang konsepto at pagtuturo patungkol sa Diyos sa encyclopedia o sa ibang mga aklat, hindi mo masisumpungan, hindi mo matatagpuan ang Diyos. Hindi mo makikita at malalaman ang kanyang mga batas. Hindi mo makikita at malalaman ang kanyang katangian bilang isang Diyos. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, na this is my intention for this month, Lord willing, to have a expositional study on chapter 1 of Hebrews. And here we see, makikita po natin ang tatlong bagay on the first 3 verses of Hebrews. First, we will see the supreme revelation. Secondly, we will see the sovereignty of the Son. And thirdly, the sufficient work of Son. Ito po ang tatlong mahalagang bagay na ating makikita dito po sa unang tatlong bersikulo ng aklat ng Hebreo. Pinagtatalunan po kung sino ang may akda nito. May mga nagsasabi na ito po ay ito sulat ni Apostol Pablo. Subalit kung ating pong titingnan, ay hindi maaari nating conclusively sabihin na ito'y sulat ni Apostol Pablo. Sa kadahilanan, meron pong style of writing si Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga 13 epistles, lagi po siya nagpapakilala sa kanyang panimula ng kanyang pagsulat. Sasabihin niya, I, Paul, the servant of Christ, the Lord Jesus Christ, blah, 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 etc. Doon pa lamang po sa kanyang mga sulat ay nagpapakilala na siya ang sumulat. However, on the book of Hebrews, hindi po gano'n ang kanyang estilo na kanyang ginamit. Kaya maaaring hindi po si Pablo ang sumulat nito. Hindi rin po natin maaaring mag-speculate, subalit ang masasabi po natin, niloob ng Diyos na maisama ito sa bagong tipan, bahagi ng 27 books ng bagong tipan, at ito po ay kinasihan ng Diyos. Una sa lahat, pansinin po natin ang tinatawag na supreme revelation. The author uses the phrase long ago at many times. Yung pong phrase na long ago at many times in many ways, ito po'y isang phrase na kung saan ay parang ginagamit po ng mga fairy tale stories. Di ba? Nung unang panahon, yung mga panahon ni Lola Basyang, yung mga panahon ng mga fairy tale story. Well, una sa lahat, hindi po natin inaayunan na ganun po ang tema ng gustong iparating ng may akda sa paggamit niya ng kanyang pananalitang long time ago. Na kanyang sinimulan ang kanyang sulat sa a phrase na long ago or many times. Ang gusto lang po yung paratingin ng may akda rito na unknown, anonymous. Ang intention po niyang ipakita rito na ang mga kaganapang nangyari sa lumang tipan ay may malahabang panahon ang pagitan mula Old Testament hanggang New Testament. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po'y intensyon ng may akda na ang kanyang sinasabing long of years ago, he is referring to the last book of the Old Testament, which is Malachi, and the New Testament, which is Matthew. Alam niyo po ba na historian calls it and theologians called it as intertestamental period? Alam niyo po ba na from one book, the last book of the Old Testament, Malachi, if you turn your Bibles, sa pagitan po ng Old Testament at ng New Testament, sa mga Biblia natin, ang makikita natin dito ay isang pahina lamang. Di po ba? So ito po ang Malachi, and then
New Testament, and then Matthew. Meron pong isang blankong pagitan lamang ang Old Testament at ang New Testament. Subalit nais ko pong ipabatid sa inyo na alam niyo po ba kung gaano kahaba ang pagitan ng Old sa New Testament? It is approximately 400 years. The difference of time span between Malachi, the last book of the Old Testament, and Matthew in the New Testament is about 400 years. During this time, there is no acceptable recorded scriptural prophecies or recognized new written books by biblical prophet during this time. Marami pong mga religious writings during this period. Subalit hindi po sila pumasa sa canonicity, sa rule, doon po sa standard na ginawa ng mga early church fathers. Kung tatanggapin ba nating mga aklat ito na kung saan ito ba'y aklat na talagang kinasihan ng banal na spirito. Ito ba'y sumasalungat sa kabuuang katuruan ng Biblia, ng lumang tipan at ng bagong tipan. Those are the criteria na kung saan ay kinakailangang pumasa ng isang aklat. Kaya nga po, yung 3 pamilya na miyembro natin ngayon, na last year ay kinupkup natin, galing po sila sa isang church na kung saan ang kanila pong devotion ay kinuha ho sa Book of Enoch. Yung pong Book of Enoch, naisulat po yun doon po sa pagitan ng Malakay at ng Matthew. Yun po yung tinatawag na apocryphal books, na hindi talaga ito bahagi sa salita ng Diyos. Marami pong mga religious books ang naisulat doon. Subalit, kalaunan hindi ito pumasa sa standard na ginawa ng mga early church fathers para maingat na nilang kilalanin kung ito ba ay salita ng Diyos o hindi. Yun po ang nais kong ipabatid sa atin dito dun sa phrase na long time ago. There is a 400 years gap between the last prophet, which is Malachi, and John the Baptist. Yung tumawid doon sa intertestamental period, the last prophet in the New Testament is no other than John the Baptist. Makikita po natin mga kapatid, yung salitang revelation. The word revelation refers to an act of revealing, disclosing, making something known that was previously hidden. Ito daw po yung mga dating nakatago, na nakakubli, na dahan-dahang ipinakita, inihayag, inilantad. Ang sabi po ng ating talata, long time ago, many times, in many ways, God spoke to our fathers by the prophet. And that's the reason, napakahalaga ang office of prophet sa Old Testament. There is the prophet of Elijah. There is the prophet of Elisha. Na during those time, sila lamang po ang mga propeta na gumawa ng mga signs and wonders. Because they are the one who initiated the office of the prophet. Kailangan po nila magpakita ng signs and wonders to authenticate that they are indeed called to be prophets. But not all prophets are capable of miraculous sign. Si Malakay, miraculous sign ba siya? Si Obadiah ba, nag-miraculous sign siya? Hindi. Wala. Sa kadahilan ng ito po ay isang opisina ng pagpapahayag ng kalooban at ng revelasyon mula sa salita ng Diyos. Tandaan din po natin, ang trabaho ng mga propeta, na kapag sila po ay nagpahayag, ito po ay nagiging part ng scripture. Inscripturation ang purpose ng pag-a-utter ng isang prophet. Kaya madalas nilang sabihin, thus says the Lord. And the word came to Elijah, or the word came to Jeremiah, and the word came to Isaiah. And after that, it was written in scripturation. Ano po sabi pa ng talata? He has spoken to us by the prophet
But in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir all things, through whom He created the world. Sa Old Testament, hindi lamang po mga propeta. Gumagamit din po ang Diyos para po sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kalooban, yung pong tinatawag na special revelation, such as dreams. Remember Joseph? Joseph the dreamer? Yung 7 fattened calves, and then 7 mga payating calves. No? Yun po ay vision para ituro kay Joseph kung ano yung dapat niyang gagawin. In time of Moses, Exodus chapter 3, the burning bush, na nakipag-usap si Moses sa isang halamang nasusunog na hindi natutupok at nagsasalita. These are what we call the revelation mode in the Old Testament. These are various special revelation of the Old Testament. Isaiah chapter 6, na kung saan nakita ni Isaiah ang vision ng Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon, at ang kanyang karumihan. In Ezekiel chapter 37, the vision of Ezekiel about the dry bones, na inutusan siyang mangaral ka dyan sa mga patong-patong na mga kalansay na yan. All of those are special revelation. The vision of Daniel in chapter 7 to verse 12 about the future kingdom of God and the sovereign plan. So dito natin makikita lahat pong ito sa lumang tipan, the office of the prophets, dreams, visions, symbols, shadows. Bagamat lahat pong ito ay totoo, authentic, sapagkat ito po'y naisama sa sulat sa salita ng Diyos. However, ito po ay incomplete. Kulang. Hindi po siya masasabi nating buong-buo. Kaya, ang sabi po dito ng may akda, kung sa mga matagal na panahon, sa mga naunang panahon, na ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang mga paraan para mangusap sa ating mga ninuto, sa pamamagitan ng propeta, pamamagitan ng vision, dreams, and symbols. Subalit in these last days. Napakahalaga po mga kapatid yung salitang but now or but in the last days. Sa amin pong Monday class, yan po ang isa sa mga tinuturo namin para maintindihan mo ang isang talata. You have to be observant how the sentence is being made, sapagkat ito po'y nagbibigay ng mahalagang idea. And the word but here, it refers to a transition. May pagbabago, may pagpapalit. Bagamat kino-comment yung una, pero ang binibigyang diin talaga is yung another statement after using the word conjunctive but. Diba, kagaya nga ho ng madalas kong sabihin, nagpa-laboratory ka, nagbigay ka ng specimen, nung lumabas yung resulta, sinabi sa iyo ng doktor, "O Dok, kamusta po ang aking resulta?" Okay naman to, okay. Pero, yun. Ang mabigat dun yung pero yung but. Kumbaga, nagpapasakali lang si Dok. Pero ang totoo, kailangan mo nang magbawas ng sugar. Kailangan mo nang umiwas sa mga mamaalat. Kailangan mo nang, di ba? Umiwas sa mga matatamis. Kasi kung hindi, pwede kang magka-cancer prone dahil ang sugar ang pagkain ng cancer. So on and so forth. Here we see, mga kapatid, ganun po ang nais dalhin sa atin dito ng may akda. Verse 2, the word but. But in these last days. Another thing na gusto kong ipaliwanag in verse 2 is yung talitang last days. Madalas po nating marinig ito sa ating kapanahunan. Ay naku, nasa huling araw na tayo. Nagkakagera na sa Middle East. Nagkakaroon na ng kaguluhan.
Nagkakaroon na ng mga lindol, may mga tsunami, may mga pagputok ng bulkan. Iyan yung sinasabi sa Matthew 24 na binasa natin kanina. Well, dapat po nating maunawaan in biblical language, when we say the word last days, it is referring to a terminal, a inauguration point which happens upon the arrival of Christ in the first century. Doon po nagsimula ang tinatawag na last days. So from first century up to now, our 21st century, this is what we call the last days. Not only this generation, it is part of that last days. At kailan po matatapos ang last days? Na kagaya ng binabanggit ni Apostol Pablo, kagaya po ng binabanggit na may sulat ng aklat ng Hebreo. The last days started upon His first coming, and it will consummate on His second coming. And this is the period of what we call the last days. Kaya totoo po na tayo ay mga nasa huling araw na. Totoo po na ito yung opportunity na ang Ebanghelyo ay dapat ipangaral, ituro, ipahayag, ibahagi. Sapagkat dito po sa panahong ito ay magliligtas ang Diyos. Narito pa bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Subalit sa kanyang muling pagparito, masasara. Sasaraduhan sa kanyang second coming ang opportunity ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ng kapatawaran ng ating kasalanan. At dito, pinigyang diin dito ng may yakda ang sa kanyang sinabi, but these last days, He has spoken to us by His Son. Tahasang sinabi na ang Diyos Ama ay nangungusap ngayon, hindi sa pamamagitan ng panaginip. Kung nanaginip ka kagabi at sinabi sa iyo, magsimba ka, walang kaugnayan yun sa pangungusap sa iyo ng Diyos. There is so much hype right now in many churches today, what we call the experiential theology. Mysticism. They are seeking for new revelation. Ayaw nilang mag-stick, ayaw nilang maghumawak at panghawakan ang salita ng Diyos. But here we see in our text, He has spoken to us by His Son. In fact, in verse 5, makikita natin dito, nagpatotoo yung anghel. For which of the angels did God ever say, you are my son, today I have begotten you? Here we see even angels worship the Son. And look at verse 8. Same chapter, verse 8. Ito naman yung patotoo ng Diyos Ama patungkol sa kanyang anak. Look at verse 8. But of the Son, He says, the word He refers to God the Father. Look at the verse. Your throne, O God, is forever and ever, and the scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. Yung Diyos Ama, tinawag niya ang kanyang anak at kinilala ang iyong trono, O Diyos. Ano pong pinapakita rito, mga kapatid? We must not treat Christ's word as optional. If we ignore Christ's word, we ignore God Himself. In short, Christ is not merely a messenger of God's word. He is the Word made flesh. He is the incarnate Word. And to see Him is to see the Father. To hear Him is to hear God's final voice. There is the finality in Christ when it comes to revelation. There is no further prophet. Visions are needed to complete God's message. God embodies the fullness
of God's Word, for He is the message. Kaya nga, sa bawat pangangaral at pagtuturo, kung ang katuruan ay hindi mauuwi sa pagluluwalhati at pagtaas kay Kristo, that kind of message or teaching must be suspectable. I know a church na sa lahat na lang ng talata, ang pinakahuli ay tithing, giving, sacrificial giving, ang hamon. That is ICGCs. Kung meron mang angkop na pagwawakas ng lahat ng uri ng sermon mula Genesis to Revelation ay ang pagtataas kay Kristo at ang kanyang ebanghelyo. Because there is only one person, central person and message from Genesis to Revelation. It is no other than the Lord Jesus Christ. And that's why, unang bagay na ating tinignan, Christ is the supreme or the ultimate revelation. Secondly, look at verse 2. Let's look again to verse 2. Verse 2, letter B, to verse 3, letter C. Ang sabi po dito, but in the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Dito po natin makikita, mga kapatid, ang pangalawang bagay. Hindi lamang natin makikita the supreme revelation of Christ, Christ as the supreme revelation, but secondly, the sovereignty of the Son. The sovereignty of Christ. Look at the text again. Tinawag siyang heir of all things. Pag-aari niya ang lahat ng bagay. Ang lahat daw po ng bagay na nilikha na ating nakikita at hindi natin nakikita, ang Diyos ang nagmamay-ari. Christ is the agent of creation. Hindi lamang po itong ang may akda ng Hebreo nagpapatotoo rin patungkol dito, even in John. If you are going to read the Gospel of John chapter 1, ang sabi doon, through Him the world was made. Colossians 1, 15 to 16. Turn your Bibles in Colossians chapter 1, verse 15 to 16. Look at again to this text which Paul wrote for the church in Colossians. Colossians 1, 15 to 16. He, referring to Christ, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or ruler or authority, all things were created through Him and for Him. Pinapakita po dito, mga kapatid, that Christ is the image of the invisible God. This means that Christ is the perfect representation. Kung gusto mong makita, malaman, magkaroon ka ng kaalaman patungkol sa Diyos Ama, tingnan mo ang Diyos Anak. Sapagkat ang sabi niya sa John 14 verse 9, John 14 verse 9, anyone who has seen me has seen the Father. Therefore, if you want to know God's character, God's love, justice, mercy, look at the life and the work of Christ. Let's go back to our text. Here we see, ang sabi dito sa verse 3, He is the radiance of the glory of God, the exact imprint of His nature. Pinapakita po dito, mga kapatid, na si Jesus ay nagtataglay ng katangian, ng properties, ng being, ng essence
ng Diyos, ng pagka-Diyos. Kaya ano pong pinakamaliwanag na aplikasyon nito, mga kapatid? Ano po magandang aplikasyon, pinakamahalagang magandang application nito, mga kapatid? Sa katuruan na makikita natin dito sa aspetong ito. First and foremost, beware. Beware of false teachers and cults. Mag-ingat tayo sa mga kulto, sa mga mali at bulaang katuruan. Sa kadahilanan, sila po ay nagtuturo ng kaibang Kristo. Ibang Kristo ang kanilang tinututukan. Ibang Kristo ang kanilang tinatawag. Makikita natin dito, mga kapatid, tayong sa ating bansa, ay meron tayong sariling relihiyon na inimbento patungkol sa aspetong ito, na kinakailangan nating maging maingat sapagkat ito po ay lumalaganap. Hindi lang lumalaganap, makapangyarihan pa. Hindi ba? Dito natin makikita, mga kapatid, even other religious cults, they are doing. Christ for them is just a mere prophet, a teacher. In fact, yung kanilang founder is the last messenger, not Christ. But look at the text again. Sino ang huling pinahayagan ng Diyos? Si Kristo. Jehovah's Witnesses reject equality of the triune God. Mormons deny Christ's eternal divinity and reduce to lesser God. And also, we must not only beware of false Christs, but also we must avoid imaging and capturing the physical detail about Christ. Because that is idolatry. Have you come to think of it? Kung nabasa niyo na po yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, John, it is about the life, the birth, the ministry, the death, the burial, and the ascension of Christ. Dun sa 4 na ebanghelyo, ang tanong ko sa inyo, meron bang isang description na binanggit patungkol sa description ng itsura ni Kristo? Ang sagot, wala. Ni walang description ang Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat iniiwas tayo ng mga manunulat na mag-imagine tayo at mag-isip tayo sa ating kaisipan ng itsura ng Panginoong Kristo. Sapagkat of our deprived nature and mind, lililok ka, gagawa ka ng imahen. Buti pa nga si Zacchaeus may description di ba? Kilala natin si Zacchaeus, Luke chapter 19. Right? Ano description niya? Tax collector siya. Pero ano yung physical description niya? Sabi doon, siya ay napakapandak. Midget. Midget si Zacchaeus. Pero sa Panginoong Jesucristo, there is no such kind of any physical description. In order to avoid and beware of imaging and capturing the physical detail of Christ, that because the Bible leaves no room for idolatry. Thirdly and finally, hindi lang natin makikita rito the supremacy of revelation of Christ. Hindi lang natin makikita rito the sovereignty of Christ or the sovereignty of the Son. But look on verse 3 again. The sufficient work of the Son. The sufficient work of Christ. Look at verse 3. He is the radiance of the glory of God,
the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by His word of His power. After making propitiation for our sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Look at verse 3. And there are 3 wonderful biblical truths that we need to learn about the work of Christ. And this work is sufficient. The sufficient work of Christ. There are 3 important and deep doctrinal truths about Christ's work. First, Christ upholds the universe. Look at the text again. Sabi dito, He upholds the universe by the word of His power. Mga kapatid, meron pong kanta, yung kanta na God is watching us from a distance. Kalimutan ko na kung sino yung babae. Si Beth Miller ba yung kumanta nun or what? But the point is, the idea is about deism. You know yung philosophy po ng deism? Na merong Diyos, gumawa ang Diyos, pero matapos siyang gumawa ng mga bagay na kanyang nilikha, iniwanan niya ito ng natural laws. At it will just run its course. Magpapatakbo yan sa kanyang sariling kaparaanan. Kaya yung pinag-aaralan, yung na-discovery ng mga science, ng ating mga sa siyensya, na umiikot ang Earth sa kanyang sariling axis. No? Kinakailangan umikot siya ng 365 days para maging isang buong taon. Na-discovery yan sa siyensya. Ang sinasabi ng mga deists, ganun ang ginawa ng Diyos. Merong Diyos, gumawa siya, pero wala na siyang pakialam matapos siyang gumawa. Iniwanan niya na ang kanyang creation. But the Bible does not uphold such kind of worldview. Look at the text again. Look at the tense of the verb. Present tense. He upholds. Meaning to say, at this very moment that we are gathering in this church building, God is sovereign. He is the God of providence. Christ is a God of providence because He is not passive, but He is actively sustaining His creation. Not only His creation, but even preservation. So dapat maintindihan natin ito, mga kapatid. Ikagalak natin ito. Na sa tuwing mananalangin tayo, alam natin na ang Diyos ang tutugon. At meron siyang magagawa. May pakialam siya. Colossians 1:17, ang sabi dito sa Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. Same sense, uphold. Sabi sa atin sa Hebrews, He uphold the universe. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1:17, in Him all things hold together. This is the biblical doctrine of preservation. Meaning to say, the universe is not self-sustaining as perceived by scientists. But look at this verse, Hebrews 1:3, Colossians 1:17. Yes, they exist. Pero bakit they exist? Is it because of self-sustenance? No. It is because of Christ. Christ is the God, the Lord of providence. From these 2 verses suggest that the universe is entirely dependent and ongoing on the personal act of Christ's will. In short, Christ is actively involved not only in creation, but also in preservation. Pangalawang katotohanan. Let's go back to our text again. Verse 3. Hindi lamang ina-uphold ni Kristo ang kalawakan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita,
after making propitiation for our sins. Ang tinutukoy po dito is yung pong gawa ni Kristo sa kamatayan niya sa krus. His atoning death is sufficient and complete. It refers to the spiritual, moral, and ritual processes of cleansing oneself in the Old Testament. Hindi ba? Di ba sa lumang tipan, ang simbolo at ang imahen at ang ritual sa lumang tipan ay patungkol saan? May kinalaman sa handog at dugo. Na ang ginagawa ng mga handog na ito ay para takpan ang kasalanan nung mananamba, nung sumasamba. Pero dito, ang sabi dito ng may akda, sa pagparito ni Kristo at sa kanyang kamatayan sa krus, ang sabi dito, after making propitiation or purification for sins. Naganap na. Natapos na. For century ito, binabalikan nga natin taon-taon. Ang mundo ay bumabalik sa pag-alaala at paggunita ng kamatayan ni Kristo. Pinapakita dito mga kapatid, ang kakaibang mensahe ng Kristyanismo in comparison sa mga relihiyon ng tao. Bakit po? Sa relihiyon ng tao, baliktad. Yung mananamba, kinakailangan meron siyang gawin. Ang kanyang pag-aayuno, ang kanyang pag-aabuloy, ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagsisimba, ang kanyang pananalangin na maraming beses, ang maghuhugas ng kanyang kasalanan. And that is man's effort. That is man's merit. Merito ito, gawa ito ng mananamba para siya ay mapatawad at malinis sa kanyang kasalanan. But our text says, after making propitiation for sins, siya ang aktibong gumawa para malinis ang isang mananamba sa kanyang mga sala. At ito nga ay may kinalaman sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. This is where Christianity stands out from all the rest of religious worldview. All religion are based on the merit of the worshiper. The worshiper's ritual, the worshiper's ceremony, they are all attempt to reach God and to receive pardon and salvation. It is always do this. Gawin mo to para patawarin ka. Hindi ba ganyan ang ating mga sa ating mga Catholic friends? Pag nangumpisal ka sa pare, i-assess ng pare kung ano yung kasalanan mo, tatapatan na, o sige, manalangin ka ng 15 Ama Namin. 15 Aba Ginoong Maria. 10 pagtitirik ng kandila. Binibigyan ng ganong klaseng gawain para malinis yung kasalanang nangungumpisal. Magpamisa ka ng ganitong kabeses. It is always, do this, do this. But our text says, no. Christ has done it. That's why it is finished. Tetelestai. Christianity proclaims that the accomplishment of Christ's work is the acceptable in the presence, in the courtroom of God. Third truth on verse 3. Hindi mo lang makikita dito yung Christ is the God of the providence, for He sustains, He upholds the universe. Hindi mo lang makikita rito the purification of the sin by the death of Christ on the cross. But lastly, what a comfort in last phrase of verse 3. Look at, after making propitiation of sins, take note, comma. Tama? Hindi period. Comma.
pose. Meaning to say, isang thought ito, isang diwa ito, another diwa. Another thought. And what is that thought? He sat down at the right hand of the majesty on high. Ang pangatlong gawain ni Kristo, hindi lamang siya He upholds the universe, hindi lamang siya nag-purification for our sins, but the third and sufficient work of Christ is intercession. He sat down at the right hand of the majesty on high. He sit at the right hand of God, meaning to say, His work is finished. His reign was secure. Verse 3, mga kapatid, ng Hebrews 1:3, it lays the theological foundation of Christ's intercessory work. Mga kapatid, isipin nyo na lang Sa Old Testament, sino ang gumagawa ng ritual ng mga handog? Priest. Right? Mga Levita. Tama. Pero never sa tabernakulo na merong furniture doon. Remember, lahat ng mga furniture sa loob ng temple ay may kinalaman sa paghahandog. Pero there is no incident in the Old Testament na ang priest ay umupo sa tabernakulo matapos maghandog. Hindi sila pwedeng umupo kasi walang furniture in the tabernacle and even in the temple na pwedeng umupo ang priest. Lagi silang nakatayo, lagi silang naglalakad, lagi sila nagpe-perform ng ritual, lagi sila nag-aalay ng dugo, lagi sila nagsisindi ng ilawan sa lampstand. Lagi silang nakatayo. Pero sa ginawa ni Kristo, na matapos niyang ihandog ang kanyang kamatayan sa krus, ang buhay niya para sa kamatayan at katubusan ng kanyang mga hinirang. Look at the text. After making purification for our sin, ang sabi ay, He sat down. And sitting down is a picture of completion. Look at Hebrews chapter 7. Turn your Bibles in Hebrews 7. Verse 25. Anong sabi po dito? Consequently, He is able to save to the outermost those who draw near to God through Him, since He always to make intercession for them. Mga kapatid, napakaganda ng talatang ito. Verse 3 ng chapter 1 at chapter 7 verse 25. Here we see Christ is performing intercessory work. And based on our text, He is a sitting priest. Siya lamang ang tanging saserdote na nakaupo. In comparison sa mga saserdote at Levita sa lumang tipan na hindi umuupo sa kadahilan ng ang kanilang ginagawa sa lumang tipan ay hindi pa tapos. Subalit, si Kristo, matapos ng kanyang ibigay ang kanyang buhay, mamatay para sa kasalanan ng makasalanan, sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan. Nang siya'y umakyat sa langit, ang sabi ng talata, siya'y umupo. At ang pangalawang mahalaga is the right hand. Look at that phrase or the word, the right hand. At the right hand on the majesty of high. That is a symbol of position of power. The phrase right hand is a ultimate position of authority, power. Kaya mga kapatid, itong mga talatang ito nagtuturo, hindi lang ang banal na spirito ang nag-i-intercede sa atin. Even Christ. Because He is performing the threefold office. He is the Christ, He is the prophet, He is a king.
Christ is interceding in our behalf of His people. So, it should be an encouragement sa ating mga Kristiyano. This should encourage believers to spend more time in our personal prayer time, in our spiritual solitude of prayer, as well as corporate prayer. This gives us assurance na hindi lang ang banal na Espiritu, maging ang Panginoong Kristo ay makikinig at mag-i-intercede para sa atin. At every time na ang kaaway, every time na ang dyablo ay bubulungan tayo, o nahulog ka na naman sa kasalanan, mahina ka na naman, aakusahan ka na naman niya, nagbibigay ka na naman ng bahid sa pagiging Kristiyano. There are times na may mga ganun tayong guilt feelings and thoughts. But you go back to the text. We have a Christ who is interceding to the Father. Ama, binayaran ko na ang kasalanan niya. Ama, bayad na ang kasalanan niya. Mahulog man yan, binayaran ko na yan. Mga kapatid, what a comfort we have in Christ. I would like to close with some spiritual lessons. 3 things. First, we should lay confidence in Scripture. We should lay our confidence in Scripture. Sola Scriptura. Scripture alone. Christ is the final word. We don't need any other revelation. We don't need dreams, visions. Acknowledging the sufficiency of Scripture is enough. For Christ is the final revelation of God. Secondly, be marveled, be amazed in the sovereignty of God. Kapatid, mamangha ka, magilalas ka sa kapangyarihan ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo na nag-a-uphold ng ating buhay, ng ating kalikasan. He is the God of providence. He is making propitiation for our sin and purification of our sins. And now, He is interceding in our behalf. You marveled with the sovereignty of God. And finally, worship and obedience. Matapos mong matutunan ang mga kagilagilalas na mga katotohanan ito, anong isusukli natin sa Diyos? Ano ang pwede nating isukli? Ano ang pwede nating maging tugon? Pagsamba at pagsunod. Pero sa iyo, kaibigan, na hindi ka pa nakakasumpong ng ugnayan kay Kristo, hindi mo mararanasan o hindi mo pa maaangkin ang mga katotohanan ito. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, kung nais mong maranasan ang mga benepisyo at pakinabang sa mga katotohanan itong ating pinag-aralan, lumapit ka kay Kristo na may pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at kilalanin mo ang kanyang supisyenteng gawa sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan at kapatawaran ng iyong kasalanan. Tayo'y manalangin. O aming dakilang Diyos, maluwalhati ka nawa, O Diyos. Si Kristo'y itinaas namin sa umagang ito. Kinikilala namin na siya ang Diyos ng probidensya, for He uphold the universe. He is also making propitiation for our sins by purification of our sins na ginawa niya by His finished work on the cross. And thirdly and lastly, He keeps interceding in our behalf because He had seated at the right hand of the majesty of high. Nawa ang mga katotohanan ito, O Diyos, ay baunin namin bilang mga comfort, kaalaman sa linggong ito na haharapin namin. Haharap na naman kami sa iba't ibang mga pagsubok, stress,
problema, tukso sa buhay, nawa ang iyong mga salita ang maging kaaliwan at kalakasan namin sa linggong ito. Sa iyong mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa Diyos ang luwalhati sa kanyang mga salita at salamat, Pastor, sa ministeryo ng pangangaral. Maglaan po tayo ng katahimikan at pagbulay-bulayan po natin, sumaglit ang ating napakinggang pangangaral ngayon. Our closing hymn, Before the Throne of God, is a modern song. It tells the story of the believer's absolute security in Christ. It addresses the struggle with guilt and Satan's accusation by focusing on Jesus, our advocate, our high priest, the spotless righteous in heaven. This hymn mirrors a believer's journey from a spiritual despair to ultimate assurance. In stanza number 1, it shows the perfect plea. It opens with the speaker stating their case. We do not come to God based on our own merit, but pointing to Jesus, our great high priest, who continuously intercedes for us. Stanza number 2, when Satan reminds us of our sins and tempts us to despair, we are instructed to look up on the cross. Jesus made a complete end to all of sin, and God is satisfied to look upon him. And lastly, there is the eternal assurance. The hymn concludes with a powerful declaration of identity. Because our names are graven on Christ's hands and written on his heart, our souls are purchased by his blood. We are inseparable from him. So walang makakapaghiwalay kay Kristo sa isang tao na ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kapatawaran ay sa pamamagitan lamang ng kanyang tinapos na gawa. And as a response to the message, let us all stand to sing this modern hymn entitled Before the Throne of God, to remind us, encourage us that our great high priest continuously intercedes for us. Strong and perfectly a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me.
doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures hear me. We heavenly hosts, praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na ito ang pinakahuling pagpapahayag mo sa amin. At matapos nang ito'y makumpleto, hindi na namin kailangan ng panibagong revelation sapagkat narito na ang pinaka-ultimate revelation in the person and work of our Lord Jesus Christ. Na siya ang nagsusustain ng universe. Na siya ang naglilinis ng aming mga sala dahil sa kanyang perpektong handog sa krus. At siya rin sa mga kasalukuyan hanggang sa mga oras na ito at sa mga oras at panahong darating ang mamamagitan sa amin sa kanang trono ng Ama. Nawa, O Diyos, ay magbunsod ito sa amin ng taus-pusong pasasalamat, taus-pusong pagsamba at pagsunod. Ito lang ang maaari naming isukli. Ito lang ang maaari naming ibalik sa mga dakilang ginawa ni Kristo para sa kanyang mga hinirang at mga iniligtas. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo Jesus at ang banal na Espiritu na maglalapat ng mga katotohanan ito sa ating kaluluwa. Magpapatibay sa atin sa paglakad natin sa panibagong linggong ito. Sa isang makasalanang mundo, sa isang magulong politika, sa paligid na maraming tukso na maaaring humatak at humila sa atin. Nawa ang kanyang mga salita ang magbigay paalala sa atin na sa tuwing tayo tutuksohin, maaari tayong lumapit. Laring lumihi tayo ng tulong at kasiguruduhan na siya ay mamamagitan sapagkat natapos niya na ang gawa ng kaligtasan. Ngayon at sa muli nating pagkikita, siya nawa. Tayo po'y mapusandali para sa